Sa isang intense na eksena, nakabitin si Eugene sa isang kotse kung saan kinidnap si Miss Annie. At nakita niya ang mga bodyguard na naglalagay ng harang sa daan upang pigilin ang sasakyan. Dahil dito, binilisan ng driver ang takbo para makaiwas sa harang. Kahit pa anong paghahanda ng mga bodyguard, nakalusot pa rin ang kotse at nakabitin pa rin si Eugene kahit papilit winawasiwas ng driver ang sasakyan. Habang hirap na hirap siyang makabitin, naalala niya ang isang nakaraang usapan nila ng kanyang lieutenant na tungkol sa kahulugan ng pamilya. Sinagot ng lieutenant ang naunang tanong ni Eugene na ano ba talaga ang pamilya. Ayon sa kanya, kahit iba-iba ang kahulugan para sa iba't ibang tao, para sa kanya, ang pamilya ay mga taong mahalaga sa iyo. Umulit si Eugene ng definisyon at pinagnilay-nilay ito. Dagdag pa ng lieutenant, ang kanyang motibasyon sa masipag na pagtrabaho para sa kabutihan ng bansa at mga mamamayan ay dahil kasama sa komunidad na iyon ang kanyang pamilya. At itinanong ni Eugene ang isang malalim na katanungan, nagsasakripisyo ba ng buhay ang mga tao para sa kanilang pamilya? Sinagot ng lieutenant, sabi niya, kung darating ang panahon na kailangan kong gawin ito, siguro igagawin ko, sabay ngiti. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nakabitin pa rin si Eugene sa kotse. Kahit sugatan at dumudugo na ang mga daliri niya, hindi siya sumusuko. Pinaghahandaan niyang basagin ang bintana ng kotse gamit ang kanyang paa. Nang magsimulang mabasag ang salamin, na-distract ang driver at hindi napansin ang isang paparating na kotse. Nagbanggaan ang dalawang sasakyan at dahil dito ay tumilapon si Eugene ng malayo at nasugatan. Kahit na ganoon, nakatakas pa rin ang kotse ng kidnapper. Sinubukang habulin ni Eugene ang tumatakas na sasakyan kahit sugatan siya, pero hindi niya ito naabutan. Habang lumalayo ang kotse, nakita niyang ngumingiti ang babae sa loob nito, dagdag pa sa kanyang pagkabigo. Bigla, may dumating na isa pang kotse at ang driver ay ang leader ng mga bodyguard. Agad na sumakay si Eugene sa kotse na minamaneho ng personal na bodyguard ni Annie. Nagulat at nainis ang bodyguard at sinabing bumaba si Eugene. Pero hindi ito pinansin ni Eugene at agad niyang sinabing sundan ang mga kidnapper na kumaliwa sa isang kanto. Nagmura ang bodyguard pero hindi niya pinalabas si Eugene. Pagkatapos, nag-intervene ang leader ng mga bodyguard gamit ang isang communication device. Inutusan niya ang kanyang team na makipagtulungan sa pulisya para matukoy ang galaw ng mga kidnapper at magpadala rin ng pulis na mga kotse para sa tulong. Kay Eugene, sinabi niya na ihahatid na lang siya sa daan at pinapaalala sa kanya na kahit anong mangyari, high school student pa rin siya at hindi opisyal na bodyguard. Sinagot ni Eugene na nag-training na siya at ginagawa niya ang lahat sa sarili niyang desisyon, kaya walang dahilan para mag-alala ang leader ng bodyguard. Sagot ng leader ng mga bodyguard, hindi raw iyon ang problema. Ibinahagi ni Eugene ang mahalagang impormasyon na ang mga kidnapper sa kotse ay isang lalaki at isang babae na may Eastern ethnicity at wala siyang nakitang iba pang pasahero. Sinimulan ng leader ng mga bodyguard na sumagot pero biglang tumigil nang makita ang mga sugat ni Eugene. Tanong niya kung okay lang ba si Eugene, na sinagot naman ni Eugene na ayos lang siya. Nagmumuni-muni ang leader ng mga bodyguard tungkol sa mga ginawa at kontribusyon ni Eugene. Naalala niya na si Eugene ang unang nakakita sa kotse, nakakapit hanggang sa huli, at nagbigay ng pinakabagong ruta ng mga kidnapper. Tinimbang ang mga nakaraang ginawa ni Eugene, tulad ng pag-rescue kay Lady Yuna, natukoy niya na si Eugene ang pinakamaasahang tao na meron sila ngayon. Lumipat ang eksena kung nasaan si Yuna. Sinabihan siya ng kanyang personal na bodyguard na kinidnap si Lady J. Halatang nagulat si Yuna sa balita. Dagdag pa ng bodyguard, halos lahat ay inilagay na sa paghahanap at kasalukuyang nasa paghabol ang leader ng Team 2 at si Eugene. Sa pagkarinig ng pangalan ni Eugene, nagpakita si Yuna ng reaksyon ng pagkabigla at pag-aalala. Pati ang kasama niya na si Sukjo, nagulat din. Lipat ang eksena, papalapit na si Eugene at ang leader ng mga bodyguard sa mga kidnapper. Nakita nila si Miss Annie na itinali sa wheelchair, na lalong nagpataas ng tensyon na pangangailangan na umaksyon. Iniisip ng leader na wala silang oras para maghintay ng dagdag na tulong at sinabihan si Eugene na maghintay muna. Biglang napansin nila ang iba pang mga kidnapper na papalapit sa kanilang lokasyon na may hawak na mga kutsilyo. Hinikayat ni Eugene ang leader na ituloy na pagpunta sa lokasyon ni Miss Annie. Tumutol ang leader na nagpapaalala kay Eugene na sinabihan siyang maghintay.
Sagot ni Eugene, wala silang oras para maghintay ng dagdag na tulong. Pinagbabalaan siya ng leader na iba ito sa training, ngunit sagot ni Eugene, mas maganda ito para sa kanya. Nagulat ang leader ng mga bodyguard sa determinadong sagot ni Eugene. Dahil dito, naalala niya ang nakaraang usapan kung saan tinanong niya ang personal na bodyguard ni Yuna kung professional ba talaga si Eugene, kahit high schooler siya, dahil sa kanyang exceptional na pagganap. Mukhang ito ang nagpahusay o naglinaw sa lumalagong tiwala ng leader kay Eugene. Gumawa siya ng desisyon na ipaubaya ang responsibilidad kay Eugene na harapin ang humaharang sa kanila. Sumigaw ang mga kidnapper ng huwag niyong palagpasin. Habang sinusubukang pigilan ang leader ng mga bodyguard na maka-advance. Biglang lumabas si Eugene mula sa likuran ng unang kidnapper. At biglang nakatanggap ng atake ang kidnapper sa kamay at ulo nito na dahilan na mawala sa kamay ng kidnapper ang kanyang kutsilyo. Subalit, may sumunod pang atake kay Eugene mula sa isa pang kidnapper, ngunit nagawang iwasan niya ito. At ang mabilis na pag-iwas ay naging sanhi para mawalan ng balanse si Eugene at ang pangalawang kidnapper, at pareho silang bumagsak sa lupa. Sa kabila ng pagkakabagsak, agad na nakakuha si Eugene ng nahulog na kutsilyo at agad na tumayo para ituloy ang laban. Sa nagpapatuloy na eksena, si Eugene sa labanan sa mga kidnapper. Nagkaroon ng pag-uusap ang mga kidnapper matapos na mabitawan ng isa sa kanila ang kutsilyo niya. Tila nagulat sa murang edad ni Eugene pero malakas na para magawa iyon sa kasamahan nila. May halo ng pagdududa at pang-aalipusta sa hangin habang tinutokso nila si Eugene, ipinapahiwatig na isa lamang siyang bata na nagpapanggap na bodyguard. Tinatanong nila ang kanyang kakayahan na hawakan ang isang kutsilyo na ipinapahiwatig ang kanyang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, nananatiling matatag at handa para sa susunod na alon ng pag-atake si Eugene, hindi naapektuhan ng kanilang pagtukso. Samantala, nagpaplano ng mabilisan ang mga kidnapper. Nagpasya silang habulin ang isa pang individual na nakaligtas sa kanila, iniatas ang gawain ng pag-ayos kay Eugene sa isa sa kanila. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng tiyak na antas ng kayabangan at pagmamaliit sa kakayahan ni Eugene. Naniniwala silang ang pag-ayos kay Eugene ay magiging madali ang gawain, na nagbibigay daan sa kanila na mahabol ang isa pang tumakas ng mabilis. Nagplano silang magpanggap na hinahabol ang tumakas para manipulahin ang mga kilos ni Eugene. Sa biglang pag-ikot ng pangyayari, nakita ng mga kidnapper na mahusay na pinaikot ni Eugene ang braso ng isa sa kanilang kasamahan. Bilang tugon, agad na sumugod ang isa pang kidnapper kay Eugene, ngunit mahusay itong naiwasan ni Eugene, at bilis na hiniwa ang kidnapper sa tiyan, braso, at sa huli ay sinaksak ito sa balikat na nagpapabagsak sa kanya sa sakit habang lumuluhod. Nabigla ang natirang mga kidnapper sa gilas ni Eugene habang tinitigan sila nito ng matulis na tingin. Ang komento ng kidnapper, kaya kahit bata na bodyguard ay bodyguard pa rin, ay nagpapahiwatig ng kanilang pagka-realize na hindi dapat baliwalain ang kakayahan ni Eugene. Habang muling nagtatakbuhan sila patungo sa isa't isa para ituloy ang labanan. Lalong ipinakita ni Eugene ang kanyang kakayahan nang maiwasan niya ang pag-atake ng unang kalaban, at sunod-sunod na sinugatan ito sa braso at paa habang hawak ang braso ng kidnapper. Namangha ang iba pang mga kidnapper sa kanyang mga ginawa. Patuloy ang pag-usad ni Eugene habang hinaharap ang kanyang susunod na kalaban. Sa mabilis na galaw, nahiwa niya ang braso ng kidnapper, hinawakan ang ulo nito at binigyan ng matinding tuhod sa mukha na nagpatigil muli sa pagkamangha sa ginawa ni Eugene sa kasamahan nila. Habang patuloy na umuusad si Eugene, isa na lamang ang natirang kidnapper sa kanyang harapan. Walang pag-aalinlangan, sinugod ni Eugene ito na na-block ng kidnapper. Kahit matagumpay ang pag-block, halata pa rin ang gulat sa mga mata ng kidnapper. Sa mabilis na refleksyon, sinubukan ng kidnapper na kontra-atakehin, ngunit naiwasan ito ni Eugene, hawak ang kamay ng kidnapper, sinipa ang paa nito na nagpabagsak sa kanya, at itinutok ang kutsilyo sa lieg ng kidnapper, handa na sa pagtapos nito. Ngunit sa biglaang pagbabago ng puso, pinili ni Eugene na patumbahin o batukan na lamang ang huling kidnapper na nagpawalang malay dito, kaysa tapusin ang buhay nito. Natapos ang eksena na si Eugene ay matagumpay na napigilan ang mga kidnapper. Sa ibang sitwasyon, natagpuan si Miss Annie sa isang delikadong kalagayan kasama ang grupo ng mga kidnapper. Kasama sa kanila ang isang babaeng kidnapper na nagpahayag tungkol sa mabilis na pagtugon ng SW na mukhang isang grupo o organisasyon
na napansin na mas mabilis silang natagpuan kaysa inaasahan. Sinabi ng isa pang kidnapper na na-inform na si Go Hyung-ju tungkol sa matagumpay na pagkidnap sa target. May pakiramdam ng pagmamadali, iminungkahi ng babaeng kidnapper na lumipat sa bagong lokasyon dahil inaasahan nilang darating ang mga tauhan ng SW anumang oras. Biglaang naputol ang kanilang usapan nang mapagtanto nila na sinusundan sila ng lider ng mga bodyguard na natuklasan kung saan sila naroroon. Habang lumalapit ang lider ng mga bodyguard, nakatitig ang kanyang mga mata kay Miss Annie na nagdadala ng malalim na galit sa kanya. Sa biglang pag-ikot ng pangyayari, may isa pang kalaban na lumitaw mula sa likod ng lider ng bodyguard na nagtangkang umatake ng biglaan. Sa kabutihang palad, mabilis ang refleksyon ng leader at agad niyang naiwasan ang pag-atake. Halos kaagad, sumubok pa ang kidnapper na umatake, ngunit mahusay itong naiblock ng leader. Hawak ang kamay ng kidnapper at binigyan ito ng matinding suntok sa mukha na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Gayunpaman, lalong naging maselang ang sitwasyon nang dumating ang dalawa pang kasamahan ng kidnapper sa eksena na may dalang mga kutsilyo. Sinubukan ng unang umatake na sumalakay sa leader, ngunit mahusay itong naiblock ng leader gamit ang kanyang mga paa at agad na siniko ito na nagpatilapon sa kidnapper. Walang patak ng pag-aalinlangan, sumunod na umatake sa leader ang natitirang kidnapper, na iwasan ang kanyang pag-atake ng walang kahirap-hirap at hinawakan ang kamay ng kidnapper para ibagsak ito ng may puwersa sa lupa na nagpapakita ng kontrolado ngunit agresibong kasanayan sa labanan. Sa sandaling tila nakakontrol na ng leader ang sitwasyon, ang kidnapper na may hawak kay Miss Annie ay sumingit na muling ibinalik ang pokus sa delikadong kalagayan ni Miss Annie. Tinigilan ng isang kidnapper ang labanan, binago ang banta patungo kay Miss Annie sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanya. Malamig niyang binalaan ang leader tungkol sa kanilang kahandaan na patayin si Miss Annie kung magiging sagabal siya sa kanila. Makikita ang pagkabalisa sa mukha ng leader, ang kanyang mukha ay naiipit sa hinagpis. Lalo pang pinahigpit ng kidnapper ang sitwasyon sa pamamagitan ng pahayag na ang anumang pagkilos mula sa leader ay magreresulta sa kamatayan ni Miss Annie. Isang pahayag na nagdadala sa leader sa isang katahimikan na nagpapakita ng kanyang pagkadama ng kawalan ng kakayahan at galit sa kanyang sitwasyon. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang katahimikan ng sandali ay nawasak ng nakakabinging tunog ng putok ng baril. Ang leader, na hindi gumalaw kahit kaunti, ay binaril sa balikat na nagpapakita ng kanyang matibay na desisyon na protektahan si Miss Annie sa anumang kaparaanan. Lalo pang lumalala ang kaganapan sa sitwasyon ng himukin ng babaeng kidnapper na tapusin na ang kanilang ginagawa dahil nauubusan na sila ng oras. Kinikilala ito ng isa pang kidnapper na nagpapakita ng kanilang layunin na bilisan kung anuman ang madilim na plano na mayroon sila. Sa kabila ng sakit ng tama ng baril, naglaladlad ang eksena na ang lider ng mga bodyguard ay tila nasa kalagayan ng pagkawala ng pag-asa dahil ang malubhang sitwasyon kay Miss Annie ay tila nag-iiwan sa kanya ng walang pagpipilian. Ngunit sa oras na tila nawawala na ang pag-asa, may biglang nangyari. Biglaang lumipad ang dalawang kutsilyo sa hangin, tinatamaan ang kamay ng isa sa mga kidnapper na may hawak ng baril, habang naiwasan naman ng babaeng kidnapper ang isa pa. Sa pagkakataong ito, mabilis na tumakbo si Eugene papunta kay Miss Annie, agad siyang iniligtas at nagmadaling tumakbo palayo. Ang hindi inaasahang pagligtas ay nagdala ng pagkabigla sa mga kidnapper. Sa desperadong pagtangka na makuha muli ang kontrol, pinaputukan ng kidnapper si Eugene. Sa kabila ng pagkakabaril sa balikat, hindi natitinag ang determinasyon ni Eugene, patuloy sa pagtakbo kasama si Miss Annie. Sa pagkakita nito, biglang sumugod ang leader ng mga bodyguard, tinutumba ang kidnapper na may baril upang ihinto ang pagpapaputok kay Eugene. Puno ng adrenaline ang boses ng leader habang sumisigaw ito kay Eugene nang tumakbo at huwag nang lumingon. Bagamat nagulat, sinusunod ni Eugene ang direktiba at patuloy ang kanyang pagtakbo ng mabilis kasama si Miss Annie. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.